Muli po, isang pinagpalang araw po sa inyong lahat at sa oras pong ito, taus-puso po ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege na opportunity na patuloy pong magamit na instrumento ng ating Panginoon na makapagbahagi po sa inyo ng kanyang mga mensahe salita na patuloy pong pagkukuhanan po natin ng patnubay at gabay sa ating mga buhay. Mensahe salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman patungkol sa kanyang kalooban at mensahe at salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magpapatatag sa ating panalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu at sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng kanyang mensahe entitled, Ang Kahalagaan sa Pagsunod sa Utos o Kalooban ng Diyos. Ayan po, napakaganda po ng mensaheng naisiparating po sa atin ng ating Panginoong Diyos sa araw na to. Sa mga nakalipas na week, di ba po, nagbigay po ang Diyos ng mga mensahe, ang kahalagan ng pananampalataya, ang kahalagan ng simbahan. Ngayon po, ibinigay po sa atin ng ating Diyos na banal yung kahalagan ng pagsunod sa kanyang kalooban o sa kanyang mga utos. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi sa atin ng ating Panginoong Diyos ang kahalagan ng pagsunod sa kanyang utos o sa kanyang kalooban. Sapagkat nais po ng ating Panginoong Diyos na makita natin sa mensaheng ito kung gaano ninanais ng Diyos na tayo ay mapagpala at patuloy po tayong magkaroon ng kapayapaan sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng halaga sa pagsunod sa kanyang mga utos o sa kanyang kalooban. Kaya po, nawa ay patuloy po natin buksan ang ating mga puso sa oras na to, sa mensaheng ito, buksan po natin ang ating mga tenga upang patuloy po nating maunawaan mabuti kung gaano kahalaga pala ang nais ng Panginoong Diyos na patuloy tayong ini-encourage niya na patuloy po tayong sumunod sa kanyang mga utos o sa kanyang kalooban. Bakit po? Bakit po nais ng Panginoong Diyos na tayo ay sumunod sa kanyang kalooban? Ano po yung will ni Lord? Bakit ninanais niya? Bakit pinupurso niya tayo? Pinupush niya po tayo na sundin at gawin ang kanyang mga utos at kanyang kalooban? Ito po ang una. Nais po ng ating Panginoong Diyos, bakit po ninanais po niya na tayong lahat ay sumunod sa kanyang kalooban? Ang nais niya po, unang-una sa lahat ay upang hindi po tayo mapahamak. Yan po ang kahalagahan ng pagsunod sa utos at kalooban ng Diyos. Yung ninais ng Diyos na hindi po tayo mapahamak. Kaya po, disobedience leads you to destruction. Ang pagsuway daw ay maglilid po sa atin sa kaguluhan o distraction. Kaya po, bakit ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Diyos ang mensaheng ito? Upang makaiwas po tayo sa mga kapahamakan o distraction o kagaluhan sa ating mga buhay, bunga ng disobedience natin sa Kanya. Kaya po, nais po ng ating Panginoong Diyos sa oras na to, na tayo po ay hindi mapahamak sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban, pagsunod sa kanyang mga utos na magbibigay po sa atin ng seguridad na tayo ay magkakaroon ng maayos at payapang buhay. Yan po ang number one. Ang kahalagan po ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, una sa lahat, ang nais ng Diyos ay upang hindi ka mapahamak. Pangalawa, upang pagpalain ka. Yan din po ang main reason ni Lord kung bakit pinupurso niya tayo o pinupush niya tayo na laging pinapaalalahanan na tayo, anak, sundin mo ang aking kalooban, anak, sundin mo ang aking utos. Bakit pinupurso o pinupush ni Lord dito? Upang upang tayo po ay kanyang pagpalain. Yan po ang nais ng Diyos sa atin, yung sa pagsunod ng kanyang mga kalooban sa kanyang utos, lagi pong may kaakibat na pagpapala kapag ito'y nasunod natin. Kung babasahin po natin yung buong Bible, napakaraming mga pinapagawa yung Diyos sa atin. Ngunit ang lahat ng pinapagawa niya ay para sa ating kapakinabangan. Nais po ng Diyos na pagpalain tayo. Nais ng Diyos na tayo ay magkaroon ng maayos at magandang buhay sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang kalooban at sa kanyang mga utos.
At ang pangatlo, upang magkaroon po tayo ng payapang buhay. Yan po din ang main reason ni Lord kung bakit tayo pinupus ni Lord na gawin ang kanyang kalooban o bakit niya tayo laging pinapaalalahanan, ini-encourage na magawa yung kanyang kalooban. Dahil po gusto ng ating Panginoong Diyos na magkaroon ka ng payapang buhay. Kaya po pagmasdan po natin, yung mga taong nagdi-disobey, yung mga taong ayaw makinig, sumunod sa kalooban na sa utos ng Diyos, sila po yung mga taong nabubuhay sa takot, sila po yung mga taong nabubuhay sa kabalisan, sila po yung mga taong nabubuhay ng walang kapayapaan. Yan po ang katotohanan. Kaya po napakahalaga ng pagsunod sa kalooban at sa utos ng Diyos. Kaya po sa mensaheng ito, nais po tayong bigyan ng patnubay at gabay ng ating Diyos upang magkaroon po tayo ng buhay na pinagpala, buhay na maayos, at buhay na payapa. Kaya po, kung babasahin po natin yung Book of Deuteronomy, chapter 11, verse 26 to 28, 2 utos lang po ang ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa atin. 2 utos na magbibigay ng pagpapala o sumpa. Ang sabi po doon, kapag po daw tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, ang magiging bunga nito ay pagpapala sa iyong buhay. Kasama po yung kapayapaan at maayos na buhay. Ngunit kapag po natin sinuway yung utos ng Diyos o nag-disobedience po tayo sa kanyang mga pinapagawa, sumpa po ang nakalaang bunga sa pagsuway. Kaya po, sa mensaheng ito, nais po tayong ilayo ng Diyos sa buhay na punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng walang kapayapaan. Nais po ng ating Panginoong Diyos na tayo muling paalalahanan kung gaano kahalaga ang pagsunod sa kanyang kalooban o sa kanyang mga utos. Kaya po, sa mumunting mensaheng ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos na banal sa oras na to be close, tandaan po natin, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay para sa ating kapakinabangan at para sa ating ikabubuti. Kaya po, patuloy po ako nagpapasalamat sa dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagpipid sa atin ng mga mensaheng simple message, pero kung patuloy lang po nating i-accept at i-claim at itatanim ito sa ating puso, ito po'y magiging patnubay at gabay natin at patuloy po nating magagamit ito upang patuloy po tayong makaiwas sa lahat ng mga kapahamakan, sa lahat ng kaguluhan, at patuloy po tayong bibigyan ng Diyos ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang kalooban. Muli po, patuloy kong ibinabalik sa Diyos ang lahat ng papuri at pasalamat at pagdakila at sa dakilang ngalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.